Ang 20th World Congress of Chinese Medicine at ang General Assembly of World Federation of Chinese Medicine Societies ay dinaos ngayong taon sa Pilipinas. Ang malaking pagtitipong ito dinaluhan mismo ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian, ni DOH Secretary Ted Herbosa at ni Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC Director General Annabel Pabiona de Guzman. Dahandang mga participants ang dumalo sa event kung saan marami sa mga ito ay eksperto at practitioner sa traditional Chinese medicine. Dinaluhan din ito ng mga daan-daang exhibitors. We are very proud na dito po hinold sa atin. Kasi previously, last year, it was in Sao Paulo, Brazil. And then before that, it was in Paris, France. Then Hong Kong and Macau. So we actually have more than 400 international participants and 400 online and face-to-face local participants. So there are more than 800. Ayon sa PITAC, malaking tulong ang acupuncture, tuina massage at ang herbal medicine mula sa bansang China. Ang acupuncture daw nito hindi lang maganda sa pain relief, gamit din daw ito para sa cancer therapy. Habang ang kanilang tuina massage ay hindi katulad sa salon dahil ang kanilang hilot nakakagamot. Habang ang kanilang herbal medicine mas mura at ligtas gamitin kesa sa synthetic. Kasi lalong-lalo na doon sa mga synthetic medicines, maraming side effect. In fact, wini-withdraw siya every year. Merong akala natin okay siya for diabetes, then may cancer-causing properties or yung for hypertension, then nakaka-cause din pala siya ng cancer. So itong mga herbal medicines, very safe, no? Sinabi pa nito na malaki ang naitulong ng Chinese medicine noong tumama ang COVID-19. So during the pandemic, parang nag-proliferate yung use of Lenhua Kengwin, and it was one of the medicines that really gave symptomatic relief for those with COVID-19. Welcome sa bansa ang mga traditional medicine ayon sa Department of Health. Parte daw ito ng mandato ng Universal Healthcare Law. Aminado din ng gobyerno na naghahanap ang mga Pilipino ng mas mura at abot-kayang medisina. We recognize the value and efficacy of traditional and alternative medicine, and we strive to incorporate these practices into mainstream healthcare, ensuring that patients have access to a wide range of treatments and other options. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr., bagamat wala sa pagtitipon, ay nagpahatid ng suporta sa Chinese medicine at umaasa ito na lalawak pa ang ugnayan ng dalawang bansa para sa programang pangkalusugan. I thus join you in spirit as you hold this gathering and explore alternative and innovative remedies with the help of traditional Chinese medicine. Ayon sa PITAC, marami pa silang kasunduan na nilagdaan kasama ang Chinese delegation para mai-promote ang traditional na paggamutan. Kasama na dito ang pagbibigay ng pagsasanay sa mga Pilipino pagdating sa paggamit ng Chinese medicine. I will be signing a memorandum of understanding with Fujian University. And then meron na kami mga na-sign din na mga memorandum of understanding with Nanjing University, Shenzhen. So mag-o-opens na ng scholarships, mapapadala natin yung mga tao natin abroad. They will be trained and then babalik sila dito sa atin para mas magamit natin ng mabuti yung traditional Chinese medicine. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.